Na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Karma raw ba? Usap-usapan ngayon ng tensyong sumiklab sa isang pagdinig sa Senado matapos biglang mawalan umano ng malay si Senate President Tito Soto habang inuulat ng matinding tanong mula kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa mga saksi, mabilis na nagdatingan ng medical team upang bigyan ng paunang lunas ang senador. Nakalaunan ay agad namang nabigyan ng atensyon at nilipat sa mas ligtas na lugar. Kumalat online ng mga video clip na nagpapakita ng pagkakagulat ng mga nasa loob ng sesyon. Bago maganap ang insidente, naging mainit ang interogasyon matapos umanong ilahad ni Marcoleta ang ilang isyong nais niyang ipaliwanag sa senador. Ayon sa mga komentaryo ng mga analyst, tila napakahigpit ng exchange at kapansin-pansin ang bigat ng mga tanong na ibinabato. Bagamat may ilang nagsasabing sobrang tindi ng pressure sa pagdinig, nilinaw ng ilang opisyal na bahagi lamang ito ng normal na proseso ng accountability sa Senado. Kasabay nito, pinag-uusapan din ng mga ligasyong binanggit ni Marcoleta tungkol umano sa ilang kabalbalat o irregularidad na dapat masuri ng mas malalim. Subalit hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na dokumento o formal na ebidensya na magpapatunay sa mga paratang. Nagpahayag naman ang kampo ni Soto na handa silang sagutin ng anumang akusasyon at nananawagan sila sa publiko na huwag agad maniwala sa mga kumakalat na haka-haka. Habang patuloy ang investigasyon at pagbusisi sa mga isyong lumutang, hinihintay ng publiko ang magiging opisyal na paliwanag mula sa Senado at ang formal na kalagayan ni Soto matapos ang insidente. Nananawagan ng mga tagamasid ng politika na manatiling mahinahon at umasa lamang sa beripikadong impormasyon. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na pangyayari at ihahatid sa inyo ang mga sigurado at kumpirmadong updates. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po, sana ganap po di ito sapagkat Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung... middle finger po. Habang nagtayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Nako mga kareaksyon, dito makikita po natin dito si School Bukol, yung yag balls niya, aangat yan. Aangat po yan, bakit? Eh makikita niyo yung tapang ni Robin Padilla, kala mo ba? Ito mga kareaksyon, natuloy natin. Ako po'y nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ang ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino. Yun po ang pinupunto ni Senator Robin Padilla. Meron ba demolition job dyan sa Senado para kay Senator Robin Padilla? Yun ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Bakit hindi kumibo ang pamunuan ng Senado hindi sumagot sa fake news sa pinakalat ng punyetang Rappler? Nagpapak-check ang mga punyetang yan. Sila mismo mga fake news. Ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po'y magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Naku, Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo? tinakot po niya si ulitin. Kahit sino sa inyo, kung anong gusto nyo. Bad boy nga yan Ginigising niyo na naman yung pagka-bad boy niya Ex-convict yan Nakakalimutan ni School Bukol Kasi kung ikaw ay Senate President, may kinantil sa mga tao mo dyan sa Senado at may inagrabyado, magsasalita ka. Tatawagin mo si Robin. Binoy, anong nangyayari? Bakit mayroon ako nabasang balita dito? Totoo ba to? Totoo to? Sasagutin natin to. Pasasagutin natin yung Rappler. Totoo ba to? Hindi.
Oh, hindi pala eh. Tatawagan ko yung Rappler. Rappler, magbayad ka ng 10 million kay Robin Padilla. Ano yan? Katarataduan na sinabi ninyo. Diba? Dapat ganun ang ginawa ng pamunuan ng Senado. Kaya lang, parang merong demolition job para kay Robin Padilla. Walang kumikibo eh. Walang kumikibo. Ano bang ibig sabihin yan? Siyempre, hindi naman bobo si Robin Padilla, mga kareaksyon. Mararamdaman ni Robin Padilla kung merong demolition job para sa kanya. Anong sabi niya? Kahit sino sa inyo. Kung ano, very religious po pala yun, mga kareaksyon. Very religious yung ganon, yung pagganon, pagturo. Very religious pala sa kanila yun. Ito ha, dito po talaga umakyat ang Yagballs ni School Bukol. Journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung... middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo? O, di ba? Kahit sino sa inyo, ano gusto nyo? Pag religion ang pinag-usap, wag religion, wag. Wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Tama. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo. Wag nyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Naku, kung ano po, talagang galit na po. Dito po makikita po natin itong liderato po ni School Bukol. Ay wala, nagugulo na. Magsimula umupo po ito, 1 linggo pa lang. Tingnan po ninyo, marami tayong re-reaksyonan dito, mga kareaksyon ha. Marami tayong ipapaliwanag dito, abangan nyo lang yung mga video natin. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Marami kang mamimiss, masaya po dito sa channel na ito, mga kareaksyon. Magngangat-ngat tayo dito. Ito mga kareaksyon, ngangat-ngatin natin yung mga animal. Ito, tuloy. Tama po kayo, pero ngunit ang inyong pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. Hindi, wag ka magpaliwanag ngayon. Wala ngang opisyal. Binastos na yung senador mo, School Bukol. Binastos na yung senador mo hindi ka pa kumibo Binastos na yung senador mo in a national scale. Binastos na. Walang formal na pagkundina galing sa pamunuan mo. Ngayon, nag-explain ka? Kay School Bukulan yan. At may eksplenasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung eksplenasyon na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Hindi, wag ganyan. Walang laging ipagpatawad. Kung hindi mo kaya, kung wala kang alam, umalis ka dyan. Wag kang mag-Senate President. Ano yan? Pag nagkakamali ka, laging pagpatawad mo na? Kapag hindi mo alam ang gagawin mo, pagpatawad mo na? Mamaya, marami siyang humingi ng tawad ito. Ito yung Senate President na laging humingi ng tawad. Pagpatawad mo, walang alam. Pag nagkakamali, patawarin mo ako, hindi ko alam ang ginagawa ko Senate President naman, may nagkamali na naman. Patawarin mo ako, hindi ko alam ang ginagawa ko Manginig po kayo sa Senate President na laging humingi ng tawad sa mga senador.
Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side. Hindi, uli na lang yun uli na lang. Sa social media yon. Pero ikaw, pinabayaan mo yung sitwasyon. Hindi mo inalalayan si Binoy, hindi mo siya pinurotektahan. Puro na lang patawarin. Ano yan? Yung iba pag nagkasala, kulong ka agad Yung iba pag nagkasala, sibak ka agad Ikaw ganyan, tawad lang gano'n. Bumaba ka dyan, malis ka dyan, wala kang alam. Na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali. At medyo natanga ang pananaw. Opo, mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. O di ba? Siya mismo, humihingi siya ng tulong sa pamunuan. Mag-imbestiga tayo dito, bakit ganitong ginagawa nila? Meron bang demolition job sa mga minorya? Una, binanata si Jinggoy at si Villanueva. Ngayon, binabanata si Binoy. Ano bang nangyayari dyan? Meron ba talagang nangyayaring demolition job sa hindi ka tatagal sa Senate President. Maniwala po kayo sa akin. Si Cayetano, isang araw magigising tayo, Senate President na yan. Baka President na Kasi, Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga, meron pang parang dinoktor pa Meron pong, malabo yung isang litrato Meron pong nilabas sa apology ang Rappler Opo. sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na Hindi, wala yung apology. Kinatay nyo na yung tao nasira na yung tao Marami nang nakakita marami nang na-disappoint kay Robin Padilla. Ganun ba yun? Palimbawa boom, sorry, patawarin na kita. Wala na, patay na. Wala bang pananagutan yan? Ganun lang, sorry lang. Hindi. May pananagutan yung Rappler na yan. Fake news yan kayo ay merong ginawang tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, Akala siguro ni School Bukol, patawa-tawa ka, hindi nakakatawa. Tingnan mo, pag walang laman ng utak, parang si Bongbong Marcos, nung ini-interview siya, nag-interview sa Australian, tinanong sa kanila yung ill-gotten wealth. Patawa-tawa siya. Is there any funny? May nakakatawa ba doon? Sabi nung nag-interview kay Bongbong Marcos, ganito rin dapat ang sinabi mo, Binoy, dyan, kay Senate President. Bakit po kayo tumatawa-tawa? Wala naman nakakatawa sa pinag-uusapan natin. Patawa-tawa po, tingnan mo, talagang hindi po ako Muslim. Siyempre, pag may sinabing masama sa reliyon mo, wala naman ako reliyon. Hindi po ako Muslim at wala ako reliyon. Pero mga karelasyon, halimbawa, may sinabi silang masama sa pananampalataya mo, sa paniniwala mo. Siyempre, masakit yun. Lalong-lalo na kilala natin yung mga Muslim, di ba? Iba yung nila iba yung pananampalataya ng mga dapat respetuhin natin. Huwag natin pakialaman yung pananampalataya ng Muslim. Di ba, minsan, may magsasabing, halimbawa, may nagsabing masama kay Jesus Christ, patawarin na lang natin kasi sabi ni Jesus Christ, patawarin. Pero sa mga Muslim, pag may ginawa kang masama, ayon sa kanilang kautusan, may consequences yan. Sabi ko na sa inyo may consequences yan, Kaya kahit sa mga Kristiyano, may mga Kristiyano din na pag nagsalita ka ng masama sa kanilang sekta, may kalalagyan ka. Ganon din yan sa mga Muslim. Itong tingnan nyo, patawa-tawa po. Kala mo may nakakatawa tingnan nyo pas pong mga, meron pang parang dinoktor pa Meron pong malabo yung isang litrato Meron pong nilabas sa apology ang Rappler Opo. sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang tawag niyo po, ingat-ngat. Diba? Alam niyo po, Kala niya nakakatawa pero halatang halata, meron demolition job kay Binoy. Meron pong demolition job kay Binoy mga karya. Ay, patawa-tawa Parang kinakalma niya si Binoy Siyempre, kakalmayin niya, takot na Kahit sino sa inyo dyan. Kahit sino sa inyo, anong gusto niyo, walang problema. Bad boy yan bad boy. Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado. Yun. Sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko Opo. po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo bilang
biglang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na Huwag mong iligaw ang usapan kay Robin Padilla. Tignan nyo, ililigaw po niyan. May fake news na ganyan-ganyan. Halatang-halata na kayo eh. Kaya itong si School Bukol na to, talagang hintayin nyo kaya yung kay Bato de la Rosa. Sabi ni Bato de la Rosa, hindi noon time show to. meron daw kumakanta rito ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito yun? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at wala tayong nakitang nagkumanta ng Bayang Magiliw dito o ng liupang hinirang dito na mali. Kaya dapat nag-iingat ang ating mga netizens na ibang napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga Hindi, yung mga mausay para sa mga bayarang netizen yun. Pero yung mga netizen na real netizen katulad natin, hindi okay sa inyo. Lagi ka na lang hihingi na sorry ha. Oh, sorry ha. Walang masama sa paghingi na sorry. Pero, naku naman, Senate President ka, ang gagawin mo dyan, palaging nagsosorry. Ano mangyayari sa Senado? ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. Siguro masyado. Siya na nagsabi ha. Siya na nagsabi yung Rappler fake news. Nakasingit yung Rappler fake news. O di ba? Nakasingit daw fake news oh. Ito kayong popular, kaya kayo pinag-initan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Wala po nga naman. Dapat sinabi mo wala pong nakakatawa doon, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Huwag po kayo tumawa. Dahil baka mauubos yung ngipin nyo sa harap. Yes, Senator De La Rosa. Before we recognize Senator Bato de la Rosa, if he gives me the chance to help our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information, we can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it kung okay sa kanya. Opo, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, opo, Pinuno Mayoría. Alright, so At any least- objections? Yes, Mr. President, he can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Senator Yun ang sinasabi natin. Kapag merong issue ang mga senador, tawagan mo yung senador, kausapin mo, totoo ba to? Hindi. O maglabas kayo ng statement, hindi totoo yan. O, malicious yan. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, malicious, maling, delicious, malicious. Ang dami ko natututunan kay Alan Peter Cayetano eh. Malicious, maling, delicious. Oy, maraming mahilig sa inyo sa malicious ha. Yung maling delicious. Robin Hood Padilla na yung stop pa niya magka-counter, pwede nang i-counter agad kasi meron ng mga record ang PRIB, Your Honor. So, if it's okay with the good chairman of the Committee on Public Information, then I so move, Mr. Chairman, that we refer his speech to his committee. Alright, any objection? Chair hears none. The speech or the manifestation of the senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Ito na! Hindi nun time show yan, hindi nun time show. Pakinggan po ninyo mga karyason, hindi nun time show yan. Hindi nun time show. Ito na po. Mr. President, since nabanggit mo na lang rin na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that
The majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko doon, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Dahil kung ganon, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Wey! Wey! Ibig mo sabihin, trolls din yung siyam dyan? Trolls? Okay. Trolls yan, trolls. Trolls yan, trolls. Okay. na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor. Dapat bumaba ka, umalis ka muna dyan. Sa baba mo sagutin para wag mo sabihin unparliamentary. Mali ka rin eh. Dapat bumaba ka dyan, bumaba ka. Yung mamaya bababa ka rin dyan kasi meron pa. And parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Parliamentary. Yung nga pagsasalita mo kung saan ang parliamentary din eh. No? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives, and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also... Hindi, dapat nakasulat dun sa ano eh. Hindi mali yan eh. Nilalagyan mo ng katuwiran yung baluktot mong ganito yan eh. Sinabi mo na eh. Nakasulat doon sa papel na ibalik nila ng safe si Hernandez. Tumawag si ano sa'yo, yung papel na nakasulat na ibalik si Hernandez sa safe. Hindi mo pinabalik sa Campo Crame. Paano yun? Tapos ngayon, dyan sa session na pagkasunduan, doon siya sa Pasay City. Sa Pasay City, mabaho. Di ba mabaho sa Pasay City? O nag-request si Hernandez sa Senado na naman? Pinayagan na naman. Si Hernandez talaga nasusunod eh. Hindi ka tuta ni tuta ni Tamba. Tuta ka ni Hernandez. Tuta ka ni Hernandez, Brad. Hindi mo alam. Kahit anong gustong request ni Hernandez, request niya kay Tamba, doon, dinala mo doon. Ngayon, nag-request siya. Nasa Pasay siya, nag-request na naman siya. Gusto niya sa Senate. O, pinagbigyan na naman. Ganoon. Tuta ka ni baka kung pari mo yan. Inaanak mo ba yun? Tanong lang. I think na sasama ang loob ko pag binabibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So, ayun. Anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body, we made a study on the action that transpired the last 2 days on the recommitment of Vice Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it transpired. Last week, it was requested by, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives. Hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw nyo pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area doon po sa PNP Custodial Center. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was our distinguished colleague Senator Marcoleta who raised the issue that why was he put in the PNP Custodial area and not
to the Senate detention facility, which was seconded by many of the members of the minority. A debate ensued. After the debate, I asked for a minute suspension and we all suggested na sa Pasay City Jail na lang po dahil malapit po sa Senado. Pero let's not forget the fact that originally, the position of the minority was to bring him back to the Pasay City detention. It was only I who made the recommendation during the break that we keep it in Pasay City Jail because I approached the minority and you all agreed to my recommendation. And then after we started the session once more, the motion was done by the minority, graciously done by the minority, to move him instead to the Pasay City Jail. But upon consultation of the chairperson of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, the Senate Yan lang, tama na. Wala namang kwenta yan eh. Napagkasunduan ninyo dyan sa plenaryo na tapos inaano ninyo eh. Hindi tama yan. Mali yan. Mali yan. Hindi tama yan. I-ano na natin. I-pass forward natin yan. Hindi tama yan. Dito muna tayo yan. Dito. Allow me some, magandang hapon po, and allow me Mali yun eh. to clarify. Mali yun. Yung sinabi niya na si Marcoleta, binanggit niya na gano'n. Doon sa press ko ni Marcoleta, hindi tama yun. Dito tayo. Oh, ito, si Senator Alan Peter Cayetano muna tayo. For our own peace of heart and mind, and marami kasing nakikinig din